So good day. Good day sa tuang tanan, no. So today i-discuss na ko sa inyo ang continuation sa akong gi-discuss last meeting. So it is about importation or exportation of fish and or fisheries species, Republic Act number 10654 section 105. Actually, karon lang ako na remember, humana din ako siya discuss, pero ako lang siyang i-recap sa inyo ha. So this section pertains to the regulations for the importing and exporting fish and fishery products to prevent illegal, unreported, and unregulated fishing, which is IUU. It includes requirements for documentation, safety, quality standards, and sustainable practices. So importing or exporting fish in violation of the code is illegal. So again, import meaning nagkuha ka sa ilahog isda sa laing country, which is mga illegal nga isda, so pwede ka makasuhan, including pud ang pag-export. Dili lang sa isda class, apil na po diha ang kanang mga coral reefs, kanang related yun nga makita na to commonly sa sea. So commonly manggod sa ato ang code sa 10654 is ang pagkuan diha sa dagat manggod ang giprotektahan ani. Dili kay siya, wala kay siya nag focus sa ato ang mga kanang mga culture bitaw, like sa pond, cage, wala kay siya ga-focus, ga-focus siya sa kanang mga marine species nga naa sa kanang mga marine species kanang makita nato sa dagat. Shipping companies must fully cooperate. Kani, na-discuss na po na ko ni. So, dapat yun nga, if you own a shipping company, dapat mo tuman jud ka sa regulation sa ato ang code 10654. Next is administrative fine. Na-discuss na ko ni 5 times sa value sa species unsa nga klase sa isda ang imuhang nakuha, which is illegal nga klase sa fish or sa matang sa ato ang dagat. So pwede ka i-fine 5 times sa iyang presyo or 300 to 500. Next, criminal penalties, pwede ka mapriso 8 years, double din sa imong fine, the forfeiture or destruction of the species, and a ban from participating in fishery related business. So next, Rule 105. So sa Rule 105, within a year, the BFAR or the Department of Agriculture, Bureau of Fisheries, Aquatic Resources, siguro na, no? Ang BFAR. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. That is the meaning of BFAR will list species prohibited from import-export with regular updates. So every year, like I've said, ga-release sila og mga fishes nga bawal, prohibited, no? Bawal i-import o export, no? So mo na siya pasabot ana. In Rule 105 sa atuan ni siyang section, no? Ani niya is shipping companies must submit requested documents within 5 days. So dapat if naamang galing kay mga kuan, dapat mo kuan ka within 5 days sa imuhang mga requirements. Ayha ka mo palaot sa dagat or ayha ka mo adto sa dagat, no? So that is the Rule 105.2. So sa point 1 na to, yearly gahatag sila din kani, dapat mo comply ang ato ang mga fisheries, no, or ang mangingisda nato sa gipangayo sa Department of Agriculture in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So mo na siya. Next is aquaculture and fish capture.
Again, aquaculture, anything makita na to sa 200 nautical miles, di ba? Ato naman gihisgutan. Sulod ni ana tanan nga gina-culture nato, ginapadaghan nato nga related nga naa sa kanang kuan ato ang sea or sa ato abakahang mga land, no, ay sa land na noon kanang sa ato ang area diri sa Philippines is cover sa aquaculture, basta gabuhi ta na nila, and fish capture. So unsa pod ko magdako og mga isda. So aquaculture, often referred to as aqua farming, muna na siya sa akong giingon, is the controlled process of cultivating aquatic organism, especially for human consumption. So aquaculture do na siya class kanang manguha, aqua farming dayon, for especially for human consumption. Mao man gid may rason nato ngano magbuhi ta og isda kay ato ang kanon, no? Lain to magbuhi kag isda din dili nimo kanon. So mo gid ang ihang pinaka main purpose ani niya. Dapat gid siya kanon. So fish capture technology involves catching aquatic animals. So that is a sa ato ang subtopic 2. So that is the fish culture technology. So daghan na kita grabe kung makitaan lang bitaw ninyo sa ato ang YouTube class, dili lang ko magpasin og videos diri, no. So pwede niyo siya ma-search sa YouTube class. Daghan kayog pamaagi to capture fishes nga dili siya illegal or dili siya makadaot sa ato ang seabed. So daghan kayo, no, ang pamaagi. So i-search na lang na ninyo. That will be your additional assignment para lang makabalo pod mo unsaon. So next is capture fisheries, target fish, prawns, lobsters, crabs, mollusk, and other aquatic organism. India, with its extensive marine and inland resources, is the world's third largest inland fish producers ang India. So i-highlight na ninyo diha, no, kani wait lang, kani. So i-highlight ninyo ni kani si India, no, kana siya ang world's, no, third largest inland fish producer. So ang India sa kuan be first, wait lang pa sa okay, si India ang third. So based daw sa China, ang first is based sa China. Based sa ako ang research class, ang first is ang China. Dayon, third si India. Dayon, wait lang, i-search na ako si second. Ang second is wait. Second na day siya, latest lang. Pero sa atong libro is third. Pero karon is second ang India sa inland, no? Kanang sa sulod lang ba? Kung sa to dili siya sa palibot sa ilahang area, but kanang mga fish cage, mga cage, no? Cage, fish ponds, mga pen culture, isa. Second na galing India karon. Pero timani lang gyapon niya, third siya sa largest. So fishery, the practice of rearing and maintaining fish for consumption and industrial purposes. So that is the meaning of fishery. Next, aquatic pollution, Republic Act number 10654, section 107. So that is the aquatic pollution. So first nato nga nahisgutan class is the application of provision, no, section 3. Next is the importation and exportation of fish and fishery species, that is section 105.
Dayon karon atong hisgutan ng aquatic pollution, that is section 107, ang hugaw, no, unsaon kung madakpan nga ga pollute sa ato ang dagat. So aquatic pollution, pollution of aquatic environments is illegal under this code. So kung masapnan mo nga ga-cause mo nga mahugaw ang ato ang dagat, no, so illegal siya, masapnan ka, no, na siya karapatan nga penalty. So administrative liability, mag-fines ka 300 to 500 plus 15,000 per day until the violation stops and fines are paid. So muna siya, administrative liability, utang lang nimo, no, na kay fines nga 300 to 5,000, then 15, no, 15,000 per day until the violation stop, no, kung naundang yun siya literal. For example, na ako'y kumpanya na yun gahulog ka og waste dadto sa dagat, mo bayad kag 300 to 500 depende sa kadakon sa imuhang nahulog dadto, dayon magsige pa gyud ka og bayad og 15,000 until nga mahuman to siya, no, mahuman tong imuhang gipang kuan dito, mawala na to siya. So, additional penalties may include cease and desist orders, facility closure, or suspension and water supply disconnection. So, pwede siya ipapa-close, pwede i-suspend, o pwede kuaag tubig na siya nga kampanya or kana siya nga area. So, katubitaw sa time sa ato ang President Duterte is gi-close niya ang mga establishment nga duol sa dagat kay isa siya sa makakos sa makadaot sa ato ang aquatic. So, ang nahitabo ato, gipang closure gito siya tanan, giguba, gi-close, then wala man nun sila nag-fines ato, pero gi-stop ang ilahang business kung dili sila ka-comply sa gipangayo nga distance from the shore padulong sa ilahang establishment. So ing ana siya, no, isa siya sa kuan. So puhon-puhon manggaling if you choose to kanang have business related to aquaculture, isa na siya sa inyong bantayan. So be diligent, no, or be mindful sa pag-atiman sa ato ang kanang yuta, no, sa Pilipinas or sa ato ang land area sa Philippines. Be mindful about that. Next is criminal conviction, no, imprisonment from 6 years and 1 day to 12 years. So mo na siya kung mapriso ka. So katong sa ato ang importation and exportation, which is nasa section 105, ang iyahang pagmadakpan ka nga nag-export o nag-import ka og illegal nga fishes, na kay criminal nga conviction 8 years, no. So kani sa ato kung masakpan ka nga nagpollute ka or nagbutang ka og hugaw sa ato ang land, sa atong marine biodiversity or sa atong dagat, is pwede ka makulong 6 years to 1 day to 12 years. Depende yun na siya, class. Magdepende na siya sa unsa nga damage ang imuhang nabuhat or unsa nga damage ang naguba nimo sa ato ang aquatic areas, no. Dayon, fines double the administrative amount. Unsa gitong ato administrative amount? That is 300 to 500,000. Under section 107 na siya. That is our administrative amount. Dayon 15,000 per day until sa mahuman to siya nga until day compliance. So kung makulong ka, class, 6 years and 1 day, mubayad kag 300 to 500,000 plus 15,000 kada adlaw pa gyud sulod sa 6 years and 1 day until sa mahuman or makomply nimo tanan nga mga requirements nga gipangayo sa imuha sa DAB4 or sa ato ang section 10654. Then cease and desist, pwede gyapon i-close ang imuhang company or ang closure can be issued pending case or resolution. So mo na siya ang mahitabo sa criminal conviction. Again, balik-balik ko na ako sa ato ang section 105, which is the importation and exportation.
kuan lang siya, 8 years ang makulong. Dayon mo bayad ang imong administrative amount is kuan 300 to 500,000. Dayon i-double pa gyud na siya, di ba? Ing ato man to siya diri sa tong section 107, kung masakpan ka nga nagpollute ka, 300 to 500 plus 15,000 every day hantod sa mahuman, no, ang dapat nimo bayaran. Dayon kung mag-criminal ka, makulong ka 6 years and 1 day or 12 years. So timanin na ninyo class, ayaw ninyo kalimti, no? Next, Rule 107.1, Technical Committee Function, assist environmental harm, health hazard, and obstruction to aquatic activities. So, mo na siya. Technical Committee Function. So, unsay dapat bantayan sa committee sa 10654. Evaluate damage for penalty imposition and rehabilitation. Dayon, monitor compliance with rehabilitation plans. So, timana na to na siya. So, Rule 107.2, Technical Committee Composition. Kinsa ang naa dito, kato ganin na kay committee. So, unsa ang ilahang buhaton, unsay function sa committee. Karon, kinsa ang naa sa committee. So, that is the representative from DENR's Environmental Management Bureau, Philippines Coast Guard, or Marine Pollution Unit, NFARMC, NFRDI, and an academic representative. Or members receive travel allowance. No, kani sila nga mga representative, nani sila travel allowance, honorarium per dime, no? Kay nga no, biyahe-biyahe man ang ilang trabaho, mga man sila sa mga lugar, no, nga nay mga dagat, no, adtuon man na nila, or kanang nay kuan nga i-check man pud na nila diha nga area. So, isa po day class, no, kana itong nagbuhat ka og fish pond, day gipulyutan nimo, gihugawan nimo, pwede day gyapon na ma-cover gyapon na siya sa atuang 10654. Kay nga no, apil baya gyud ang kanang inland, no, coastal, tanan baya gyud nga yamang tubig, no, nga naa sa Pilipinas is cover baya niya. So, nani sila allowance, syempre, kaya unsa may ila ipliti-pliti, no, o wala sila allowance, so dapat yun na sila allowance. Pwede po sila mo-invite og experts sa other countries or diri sa ato ang countries. So, depende na sa ila ha. Labi na ay mga legal cases nga dili bitaw nila ma-solve nga sila lang. So, they can ask or invite and assist, no, expert, no, nga assist sa ila, mag-assist sa ila. Next is non-compliance with good aquaculture practices, Republic Act Section 112. Again, ang first na to nga section nga hinahisgutan is about the application of provision. Mo man ni siya nga katong unsay cover, no, sa atong 10654, unsa nga mga marine unsa nga mga aquatic resources ang ihang cover. That is the section 3. Pag abot sa ato ang section 105, mo to siya ang importation and exportation. Sa section 107, that is the aquatic pollution. And now is the section 112, that is the non-compliance with good aquaculture practices. Wala ka nituman sa maayo nga pamaagi sa pagpangisda or sa pagbuhat og kanang fish pond, cage pond, runway culture, tanan-tanan nga mga klase sa pag-atiman sa isda, wala nimo gi-comply. Good ha? Non-compliance, wala ka nag-comply sa maayo nga pag-aquaculture practices. So, that is the section 112. So, timanin na ninyo class ang mga section class. Kaya dako na siya og dako siguro kay dako na siya impact, no, during the exam ug sa ako apong mga exam. So, fishery operation compliance, fish breeding and farming must adhere to good aquaculture practices and environmentally sound guidelines set by the department. Again, unsa gito nga department class? Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, timanin na ninyo.
DA, BFAR. So mo na sila nga department ang concern ana nila. So dapat adhere mo tuman jud ka unsay maayo, unsay good no nga practices sa aquaculture. So penalties for violation kung nagpabaya ka no basin nagpataka lang ka diag fish pond nga wala ka ni follow og maayo good practices, so pwede ka mareklamo no, pwede na imo reklamo sa imuha, pwede ka ireklamo, pwede or anything baka no. So administrative liability fines 10,200 per day no until the compliance. For example, nag-fish pond ka, then ang imuhang fish pond is wala ka ni comply or wala ka ni adhere sa gihatag nga guidelines sa BFAR, ang may tabo is mag-fines ka 10,000 to 100,000 depende sa damage nga nahitabo. 10,000 to 100,000 per day until sa imuhang maisakto ang imuhang sayop. Nakuha na to? No, until sa makorek ni mo imuhang sayop. Mo na siya nga fines ang imuhang bayran. Kung dili pa gyud ka mo comply anak class, pwede ka mapreso 3 years dayon ang fines nimo nga 10,000 to 100,000 per day i-double i-times 2 no until sa ma-comply nimo. Ni ana siya until sa ma-comply. Wala siya niingon nga pag nasayop ka na kay gibuhat nga dili mao nibayad lang kag 10,000 to 100,000 okay na. Dili every day gyud siya until sa makorek nimo to siya nga sayop. So ing ana ang ilahang patakaran. Next, sa Rule 112, again, unsa gali ang Rule 112? Non-compliance with good aquaculture practices. So, muna itong timan, ano? So, sa Rule 112.1, 50% mortality of cultured fish in an aquaculture zone, no? Poisoning of wild fish, no? Imong gipanghiluan, widespread contamination, the pest and disease, the aquatic pollution as defined by the code. So, muna siya nga wala nag-comply. No? Kali siya. Muna siya mga dapat bantayan kung wala ay muna siya ang mga binuhatan sa wala nag-comply. Kani siya na diri nga listan. 50% mortality, poisoning, widespread of contamination, o aquatic pollution. So, next, section 93. Baga na kayo nga section na ito nisgutan. Ang first nga section is the section 3. That is the that is the application of provision. Next is section 105. That is the importation or exportation of fish or fishery species. Section 107, aquatic pollution. Section 112, that is the non-compliance with good aquaculture practices. And Section 93, use of fine mesh net. Unsa ang gamiton sa pagpangisda laya, no? Unsay mga panggamiton. So, prohibition on fine mesh net. It is illegal to use fishing nets with mesh sizes smaller than those specified by the department. So, si department or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sila kadakon sa net no nga dapat nimo gamiton. So, na sila kadakon unsa kadak-a nga dapat gamiton sa net. Kung dili ka mo comply ana, prohibited or prohibition, bawal. No, exceptions are allowed for catching specific small mature species, fry glass, eels, ilvers, tabios, and alamang. Kung kani siya nga mga species class, okay ra, na siya exception. Kung gamay kayo imong mga laya, pero sa other species, bawal siya. Penalties for violation: discovery of a fine mesh net on a vessel presumes illegal use. So, administrative penalties, confiscation of catch and gear. So, kung masapnan ka class nga nangisda ka, then imong gigamit is wala siya nag-comply
or wala siya sa guideline sa department, pwede nila kwaon ang imuhang isda, ang na-catch nimo nga isda og imong gamit. So mo na iyahang penalty, no, kung mag-violate ka. Kung fines, pwede dahil pag nila kuha sa imong isda sa imong gamit, mag-fines din kag 20,000 for municipal fishing, no? 50,000 kung sa municipal lang ka, for example, sa Siargao kay naman jud sila kanang cover man or samal, cover man nila ang dagat, no? So 20,000. Dayon 50,000 for small scale commercial fishing, kanang gamay lang, no, dili dako kayo nga kuan. Then 100,000 for medium scale, dayon 200 for large scale commercial fishing. So mo na siya ang fines. Next, criminal penalties, imprisonment of 6 months to 2 years, fines twice the administrative amount, no? Kung nakasala ka municipality lang, sa municipality 20,000, if times 2 nimo. Then confiscation of catch and gear. So manay mahitabo, no? Pwede ka mapriso 6 to 2 years. Again, si 105 is ang imprisonment kung masapnan kag export o import is 8 years, no? Kung nagpollute po ka, ang imuhang mapriso ka is 6 years and 1 day to 12 years. No, kani karon masapnan ka nga wala niya i-follow sa regulation ng imong gigamit nga laya or net sa pagpanakop, pwede ka mapriso 6 months to 2 years, no? Next, 93.1 exceptions. Na siya exceptions class, masapnan ka din, nakita nila sa imuhang nadakop, so na siya exception. Fine mesh nets are allowed with specific licenses for catching immature species for culture, no? Kada bitong, for example, nagamit ka nag-fish pond ka, ang naa sa imong fish pond class is fingerlings sa kanang sige na famous kanang tilapia. Yes, fingerlings. Kana siyang fingerlings class for culture man na siya, para man na siya nga pagpanaghan baligya nimo. So pwede ka mo gamit og gagmay kayo nga mga net. So pwede na siya, ma-consider na siya. Aquarium or ornamental animals na nakop ka para ibutang sa aquarium or para kanang display, no? Dili pud tanan ka sa nga i-display. So kanang mga ginakuan nga pang kuan nga gagmay nga net, okay ra na siya. Then small mature species, kanang gagmay. Gagmay siya nga klase sa isda, pero mature na siya nga isda, pero nang bulinaw, unsa pa man, daghan pa kayo, no, nga klase nga isda nga gagmay siya, mo na gyud na iyang size. Bisan pag bali-baliho nimo na siya, di na siya mudako nga sin dako gyud kaayo. Mo naman na iyang pinakadak-an nga size. So ma-consider lang, for example, nang isda ka sa dagat, then ang gidakop is katong gagmay, no, bulinaw. So, i-consider nila nga, okay ra na, gamay iyahang net because ang iyang dakop is mature species naman nga klase sa bulinaw. So, ing ana iyahang role. Na gets na to? Okay, very good. So, use in ring nets, purse seines, and bug nets for sardines, mackerels, and scads with a mesh size of 1.9 cm. So, kana siya nga mga kuan class, kung magdakop ka og mga sardinas, mackerel ug scads, pwede ra ang size sa imong laya is 1.9 cm. Ensuring no juvenile fish are caught. Dapat sure jud ka nga walay mga bata pa nga isda nga madakpan, no? Kung gamay kayo imong mga laya 1.9 cm, dayon imong dakpon kana sila sardinas, mackerel ug scads nga klase sa isda. So dayon dili mga juvenile ang nadakop, again juvenile bata, no, mga isda bata, juvenile bata is okay ra. Next, fishing and overexploited fishery and management areas. So nagets na nato class, nasabtan pa ninyo sa akong gi-discuss. So pila na ka section ato nag-discuss? Section 3, section 105, section 107, 112, section 93, then kani section 94.
Okay, so section 94. Okay. So, fishing and overexfoliated. Sorry kay klase. Akong gi-search man gud what is the meaning of overexfoliated. So, according to my research, when we say overexfoliated, is used, harvested, being harvested, used, or consumed at a rate that is faster than its ability to naturally replenish or regenerate itself. Kanang ano ba? Paspas, no? Dili bat na isda kakaron dayon wala pa gali naka-generate or wala pa gali kapadaghan ng isda, nangisda na pug ka no, laog-laog sa ato apa, no, galaog-laog ka lang, no, overexfoliated, sigig pangisda nga wala pa ni replenish or wala pa nanaghan ang isda. So sala na siya, class, illegal. That is section 94, fishing and overexfoliated fishery management areas. No? Nagets? Okay, very good. So, fishing in exfoliated areas, fishing in declared exfoliated fishery management areas is illegal. Like, sa akong giingon. Manubra. Sige lang kag pangisda nga walay replenish or wala man lang nakatubo imong isda. Sige na mong isdaon da. Kuan ka, illegal na siya. Penalties, i-confiscate ang imong gear. Imong dakop ug ang imong gear i-confiscate. Dayon, fines. Nara. Kung municipal fishing, 20,000. Small case, same lang gyapon siya og fines sa katubit taong masapnan ka sa imuhang laya class, no, sa imong net, masapnan ka, same ra siya. 100, 300 to 500,000. Tama ba ko? Wait lang class ha. Dili di ay. Mas dako din ni. Kay kung municipality lang 20,000 dayon 100, 300 ug 500. Katong sa isa, katong section 93, ang municipality same 20,000, ang small scale is 50, 100 si medium, 200 ang large. So kani mas dako ang iyahang fine kung gapanubra kag pangisda, laog-laog ka, sige ka lang pangisda nga wala sila tubo-tubo. Mabitaw na tay close and open season sa pagpangisda. So bisag gi close season siya kay dapat ipadaghan, nagsige kag pangisda, masapnan ka, that is your fines. Criminal, pwede mapriso 6 and 1 day to 6 years. Kato si use of fine mesh net is 6 months naman to 6 years. Kani siya kinay 1 day, grabe alang-alang man nilang 1 day 6 months to 2 years to. Kani kay 6 months 1 day dayon 2 years. Fines 500 to 5 million. See? 5 million gali perting dako. Then confiscation, kwaon imong dinakop og imong gamit. Then cancellation of fishing permit or license, no. So, rule 94.1 na siya. Kuhaon nimo ang lisensya sa pagpangisda kung masakpan ka. 93.1 exception, fine mesh nets are allowed with specific license for wait lang. Hala, sayo po class. Naani siya sa rule 93.1 sa fine mesh. Hala, sorry kay class nasipyat si ma'am. Sunod ani. Naro. Okay. So, dili naman nato mabalik So, kato ganina class, nata sa 93.1, mo to ako exception na ako naman to nabasa sa inyo ha. 1.9 cm kung magdakop og mackerel, scuds og sardines, no. Ako naman na siya naingon sa inyo ha. So, fishery overexfoliated mo ni siya. Dayon, criminal penalties 500,000 to 5 million, confiscation of catch and equipment. Ni siya. Cancellation of fishing permit or license. So rule 94.1 scientific basis.
the NFRDI and the BFAR, National Fisheries. Asa na NF? Wait lang klase. NFRDI. Wait lang. Wait lang dyan. Kanang BFAR kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mana. Ang NFRDI is the National Fisheries Research and Development Institute. Okay. Department of Agriculture, the National Fisheries Research Development Institute. Ang DA, BFAR is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. No, along with the stakeholders and LGUs will conduct ongoing resources assessment to determine the declared overexploited fishery management. So connected sila sa LGU kani sila connected sa tuang LGU, no? Okay, na. Next. Fishing or taking a rare, threatened, or endangered species. Ako na nang i-discuss sa inyo what is the rare, what is threatened, and what is endangered. Section 102. Pila na gaya ito na-discuss. Section 3, Section 105, 107, 112, 93, 94, and 102. Asit na, timanan ninyo ilahang mga names or title anak nila. Timanan. So, prohibited activities. Nata diri o. Kani. Appendices 1 species. Illegal to fish, take, gather, sell, purchase, possess. No? Gikuha, gitapok, gibaligya, gipalit, gipanag-iya nimo, imong gi-transport, imong gipadala laing lugar, gi-forward baka, gipasa nimo or sakay nimo barko out species listed in Annex 1 in sites are categorized as threatened by IUCN and department. So, ano siya? Anything good kung manag-iya ka na, no? Pwede ka mo fine og 500 to 5 million forfeiture of the species. Wait lang, what is forfeiture? Okay, forfeiture is loss. Oh, paon lagi. Oh. Sorry. Forfeit. Kwaon. Pwede po ka mapiso 12 to 20 years. Dayon, kung illegal engaged in similar activities, nasapnan lang ka kay mag third party ka, no? Penalties 300,000 to 3 million. Dayon, mapiso din ka 5 to 8 years. Captive breed, no? Kanang nagbuhi ay nagpadaghan ka nga dili dapat gyud, no? Or gidakop nimo ang species, no? Dayon nakay kuan nga 5 to 8 years then 3 million nga kuan og pagbawi ato. Forfeiture ay pagbawi sa mga isda nga nadakpan. Additional provision, vessel violation. If a vessel with more than 2 crew members is involved, the captain, master, and 2 highest ranking officer are presumed liable. Okay. Kung sa barko mo, nasaptan mo sa barko, ang kapitan og ang kung duha mo, no, master or ang kapitan mo managot. No rules. Rule 102.1 scope provision include parts and derivatives of the species listed in Annex 1 of the IRR. Other species may be added based on recommendation from the Philippines Aquatic Red List. Dayon committee subject to the consultation process in Rule 65.2. Basta manag-iya ka class nga wala sa ay naa sa listahan bitaw. Kato bitang giingon ako nga naa sa rare, threatened, endangered species naa to sa listahan nga dakpan ka ng dakop ato. Mo na imuhang administrative fines, criminal imprisonment, no, mo na siya. Nakuha na to. So timan-an na to na siya. Next. Rule 102.3
2, value of species. The National Aquatic Wildlife Management Committee will determine the species value using accepted scientific methodology for penalty implementation. So, kani sila. National Aquatic, the National Aquatic Wildlife Management Committee. So, sila ang mo-determine sa species nga nadakpan ug unsa nga penalty ang ihatag sa imuha. Scientific assessment required to evaluate species valuability under collection and trade pressure conducted according to the recognized scientific methodologies. Na siya, scientific mga assessment na nikasoy din. Transplanted captive breed species will create implementation rule within 1 year involving stakeholders consultation as per process. So, na sila other nga pamaagi para kung unsa manggali nga penalty ang dapat ihatag sa imo. Species of fish in the Philippines. So, subtopic 3 na ta class. After ani class, on Friday is mag-quiz ko. Sulod ni siya tanan akong gidiscuss karon. Apil tong atong niagi sa lesson 3 tanan. So, fish species in the Philippines. So, in the Philippines, fish known as isda, syempre. So, may tawag sa atong mga fishes diri, isda mangyud, are diverse and abundant due to the country's tropical climate and rich coral reefs. Grabe gyud kada to class ang Philippines. Wala pa man galing mo kasuroy sa uban nga mga beaches or uban nga mga dagat. Grabe gyud. We are very lucky. Philippines, rich kayo taana dayon. It is our responsibility to take care, no, ana nga mga butang nga gihatag sa ato free. Wala na siya nato ginabayaran class, that is free tanan. So it is our responsibility, no, nga to protect, no, our kanang areas na to gihatag sa ato which are part of the coral triangle. This region's water contributes significantly to the global marine biodiversity, containing 5% of the world's reef area and 20% of the total marine fish species. Marine biodiversity. Then, Filipino fish names can be confusing because the same fish might have different names. Siyempre, lahi, no? Depende sa lugar. Ahata nagpuyo. Lahig ngalan ang mga isda. Sige lang, parehag naong, pero lahig ngalan. In different dialects or regions, and a single name might refer to multiple fish species. In Metro Manila, Tagalog is the main language, but names from various provinces and regions such as Visayas and Ilocos are also used, reflecting the diverse original of the city population. So, kung dito kas Manila, lahig ngalan, lahig po ngalan diri. Next. So, significant rare species, mga talagsaon nga isda. Scientific names, Platax orbicularis. English names, butfish. Local name, sa Tagalog, dahong gabi, dayon sa Cebuano kay alibangbang or lagupan, no? Aloteros cryptus, filefish, saguksok. So you can pwede ninyo ni siya ibalikon og tan-aw class. Gisend po nako ni siya sa group chat ng mga pictures. So pwede lang na ninyo siya basa-basahon. Familiarize class, dili man wala po ta mo gi-require nga memorize na siya. Just familiarize yung nagway o say common niya nga English name, no? So nga na gid na siya, dawat lang gid ta, no? This is the rare species, kani sila. Next is the threatened fishes. So muna sila ang mga threatened, kana nga mga dagway. Kasagara is mga trout, grouper. Yes, grouper. Actually, si grouper class, ginadakop man yun siya, no? Pwede man ni siya kanang dakpon, kaunon, pwede kayo, no? Kani siyang grouper, lapu-lapu, pugapo, mo ni sila. Pwede ni siya makao, ginadakop yun ni siya kay ginakaon yun siya, gina-consume. Pero threatened species ni sila, threatened. Next is the
Pugapo mo ni sila, grouper, mga grouper ni sila, family sa grouper. Threatened, maya-maya, Tagalog, familiar, lapu-lapo, puercal, pugapo. So, mo ni sila nga mga isda. Next is the endangered or prohibited. When we say prohibited class, ayaw gyud, dakpa. Okay ra siguro to si threatened, okay ra to si rare, no? Pero kani prohibited, endangered na gyud, gamay na lang ilahang lahi, dili gyud ninyo siya pwede dakpon, no? Masakpan kani mo na to akong giingon, pag masakpan gali kani penalty gyud ka diretso, no? Mo na siya ang giingon, mobayad kag 500 to 5 million, no? Mapreso ka 5 to 8 years or 12 to 20 years, no? Kung ikaw may kuan nasakpan gyud ka, no? Kani sila mga dolphin, mga family sa mga kanang sharks, no? Dolphins kana siya, kuan gyud na siya, kanang bawal gyud na sila. So that is the endangered and prohibited species. Okay, nakuha na to. Actually, lahi lang siya og scientific name, pero pareha na sila class. Lahi lang sila family. Para na igsuon mo, lahi mo ngalan, pero mauro mo naom. No? So, nga na. So, thank you so much for listening. So, next meeting, mag-long quiz ko, starting sa, wait lang. Starting diri sa, katong previous ninyo nga lesson. Kaning kuan phases of fish culture. So good ato. Phases of fish culture until dere. So thank you for listening. So please study dayon. Let's have a quiz, long quiz dayon sa karong Friday. So thank you so much and God bless.